attorney, good morning. Good morning, Kuya. Bata ito at mga ika-nga ho ay new breed na mga maiinit. Ang pag-usapan natin ngayon, attorney, is regarding dito sa paternity and filiation. Marami mga usap-usapan dito tungkol doon sa karapatan ng mga legitimate, illegitimate, at meron pa silang sinasabing yung mga legitimated. Ano ba itong ano na to? At paano ba natin i-differentiate ito mga ito? Ngayon, sa mata ng batas, may tatlong klase ng mga bata. Unang-una, yung legitimate children o legitimong bata. Ito yung mga batang pinanganak sa loob ng isang valid marriage na walang depektong kasal. Pinanganak siya o binuo sa loob ng valid marriage. Ang illegitimong bata, ito yung mga batang pinanganak sa labas naman nun. It's either pinanganak at binuo sa labas ng isang validong marriage. Ang legitimated children naman, ito yung mga batang pinanganak sa labas ng kasal, ngunit matapos ang mga konting panahon, nagpakasal yung pareho nilang magulang. Kaya nagiging legitimo na rin yung status ng bata. So ano ang pwedeng gawin halimbawa no isang magulang na pinanganak after ng August 8, August 3 ba or August 8? August 3 of 1988. So that's the effectivity of the family code. Yes. Halimbawa, minor, pinanganak, hindi sila kasal, siyempre, di ba? Minor sila, merong legal impediment, no? Kaya sila hindi pwedeng magpakasal dahil minor pa lang sila. So pinanganak yung bata. Nung panganak yung bata, automatically illegitimate yan, di ba? So ngayon, dumating sila sa tamang edad, nagpakasal sila. Pwede bang illegitimize yung bata? Ngayon, yun yung problema natin sa batas natin. Kasi may mga desisyon ng Supreme Court na sinasabi na kapag nung pinanganak o binuo yung bata sa labas ng validong marriage, sa labas ng kasal, ngunit merong legal impediment habang pinanganak siya o nung binuo siya, hindi pwedeng maging legitimate yung bata pagkatapos ipakasal. Kahit na magpakasal sila, illegitimate pa rin yun. Pero could it be cured by adoption? Yun yung pwedeng gawin ng mga magulang ngayon. I-adapt nila yung sarili nilang anak. Para ma-raise sa legitimate status yung bata. Bakit? Ano ba ang pagkakaiba ng legitimate at illegitimate kung halimbawa i-consider natin yung kalagayan ng isang bata sa kanyang in relation sa kanyang mga magulang? Ngayon malaking pagkakaiba. Yung unang-unang pagkakaiba niyan, yung sa pag-bear ng surname of the father. Sa legitimate children, pwedeng mag-bear ng surname pwedeng niyang gamitin yung apelyido ng ama niya. Automatic yun. Hindi kinakailangan ng deklarasyon o certification mula sa gobyerno or what. Pero di ba meron ng lumabas na RA at may mga amendment na pwede nang gamitin ng isang bata, bagaman siya ilihitimo, ang apelyido ng kanyang tatay? Pero may isang kondisyon para magamit niya yung consent yung tatay. Oo. Na-recognize niya or acknowledge yung bata either through public or private instrument, kunwari will niya or mga liham niya dun sa nanay, yun. Recognition yun. Kung ginamit niya ng walang sang-ayon ng kanyang tatay, pwede bang sabihin ng tatay, hindi, paalis siya. Pwede niya gawin kasi nakakagulo, lalong-lalo na kung yung tatay may anak na mga legitimo. So, makakagulo yun sa kanilang relasyon. So, pagdating sa manahan, gaano kalaki ang makukuha ng pagdating sa manahan, yung mana na makukuha ng legitimate child, isang buo yun. Pero yung makukuha lamang nung illegitimong bata, kalahati lamang nung parte nung legitimong bata. So, at saka yung legitimong bata pwede siyang magmana mula hanggang sa kanyang mga grandparents, pati sa mga apo-apo niya. Pero yung illegitimong bata, hanggang sa nanay niya lang pwedeng nanay at tatay niya. Pwedeng magmana. Pero, paano yung adopted? Yung adopted, legally adopted, ito ay considered din na legitimo. So, ang share ng legitimo ay kapareho ng share ng adopted. Pero ang relasyon lamang ng adopted hanggang dun lang sa parents, magulang sa din. adopter. So, hindi din siya pwedeng hindi tatagos sa mga grandparents or yung mga... So, kung ang ginawang solusyon doon sa ipinakasal noong sila noong nagkaanak sila ng minor de edad na may legal impediment,
ang ginawang solusyon nila, adoption. So, meron pa rin pala itong setback. Ano? Dahil kahit na talagang lehitimong anak naman yon, biological na anak talaga noong mag-asawa, ay sa kanila lang talaga lalabas yung kanilang pagmamana. Tama. Pero in all other respects, Pareho-pareho tinuturing sila. siyang lehitimo. Ngayon, gaano katagal ang proseso ng pag-legitimize ng isang bata? Pag-legitimize, legitimation kasi magpa-file ka lang sa NSO na kayo kinasal na, tapos i-correct mo lang sa civil registrar yung status ng bata. Kasi minsan meron nilalagay kapag pinanganak yung bata, lalo na wala pa, halimbawa medyo shaky yung paglagay ng mag-asawa. Pag pinanganak yung bata, nilalagay dun sa father, unknown. Unknown. Diba? Nakalagay unknown yung father. Tapos yung bata ngayon, pinanganak, siyempre nakapangalan dun sa nanay. Ngayon, halimbawa, nagpakasal na ngayon yung tatay at nanay, ganun ang nakalagay, unknown yung father. Pwede ba yan na maiayos pa rin through legitimation? Ngayon, pag ganun, magpa-file ka ng petition sa family court, sa korte, na para ibahin yung entry dun sa civil registrar. Tapos, papakita mo yung mga ebidensya mo na nire-recognize ng tatay under 9255 yung kanyang anak. So, ang kailangan lang dito ay recognition lang. Halimbawa, gagawa lang, nire-recognize ko itong bata na to na ito ay anak ko. So, hindi magtatanong dito ang korte or ito ba'y kortehan pa o pwede na sa NSO? Kasi ano na yun parang admission na yan ng tatay. Yes, but what I'm saying is, hindi ba ito, kailangan ba ito sa korte pa o pwede NSO civil registrar lang? Kasi yung sa NSO civil registrar, sasabit mo na lang doon sa NSO. Eto na ho, yung aking na inire-recognize ko to na anak ko, nagpakasal na kami nung babae, kaya ngayon ay gusto ko na mailagay na siya sa pangalan ko at maging legitimated na siya. Ngayon, yung pagdating dun sa NSO na yun, pwede mo lang gawin yun kapag walang question dun sa pagka-legitimize ng bata. Pero pagdating What do you mean sa... question? Kunwari, mapapakita mo talaga na nung pinanganak yung bata, legitimate siya, saka nakalagay yung pangalan nung ama doon, nung time na pinanganak yung bata. Hindi, nung time na pinanganak yung bata, wala yung tatay. Dadaan ka sa korte pag gano'n. Unknown, nakalagay. Nilagay niya, unknown, dahil nga hindi naman sila kasal. Dadaan ka sa korte pag gano'n. Kasi pag gano'n, material alteration ng birth certificate ang kailangan gawin ng NSO. Dahil lalagyan ng entry ng... lalagyan na ng bagong pangalan na yun So yun. So mahaba akong usapan to mga tungkol sa nabuntis daw siya, may nagtanong at nagkaanak mula sa kanyang ex-boyfriend. Siya ang inilagay na ama sa birth certificate. Pwede bang humingi ng suporta? Ngayon, yung sa ganyang mga sitwasyon, yung paglalagay kasi ng pangalan ng tatay sa birth certificate, hindi nangangahulugang magiging tatay na nga siya. Na magpapataw yun ng obligasyon ng pagiging ama dun sa isang lalaki. Kasi ayon sa mga desisyon ng Korte Suprema, yung katulad ng Season versus Court of Appeals, hindi sapat na ebidensya yun na maging tatay yung isang lalaki dahil lang inilagay sa birth certificate. So hindi ibig sabihin pwede lang makakuha ng suporta. Pero may exception yon. Ang exception doon kapag yung tatay mismo yung tumulong sa prepare ng birth certificate o siya yung nagsulat mismo. Yun yung parang admission niya, recognition dun sa bata. So obligado siya magbigay ng suporta? Oo, basta lehitimong bata, yung sino yung ama, obligado. Eto, yung asawa niya nagkaanak sa iba. Kadalasan nangyayari to. Ayaw nung babae, nung asawa, na sustentuhan yung anak nung asawa niya sa iba. Ano pwede niyang gawin daw? Ayaw sustentuhan nung anak. Ako yung babae, halimbawa, ikaw yung lalaki, nagkaanak ka sa iba. Ngayon, gusto mo sustentuhan yung anak mo sa iba. Ayaw ko. Dahil ako yung legitimo, ako yung asawa mo talaga Ano pwede kong gawin para wag mong masustentuhan yung anak mo sa ibang babae? Ngayon kasi pag may ilihitimong anak yung isang asawa, required siya under the law, suportahan pa rin yung anak na yon. Kahit na ito ay nangyari sa isang ipinagbabawal na relasyon. So yung asawa na yon, yung babae, walang magagawa para pigilan yung asawa niya na sustentuhan. Maliban na lang na ipakulong ko yung asawa ko. Ngayon na magkakatalo na lang yan sa kung magkano tsaka kung saan kukunin yung pera. Usually kinukuha yan sa sariling pag-aari ng mga lalaki. At hindi dapat na ibawas doon sa ibinibigay doon sa at saka sa conjugal property. Alright.
Nako, marami pa akong usapan to and I'm expecting na si Attorney Reginald Tonggol ay makakasama natin sa mga darating pa pagkakataon para ma-discuss sa inyo yung usapang pamilya at usapan tungkol sa mga anak at pati na rin sa mana. Dahil marami nag-aaway-aaway dito tungkol sa mana. Thank you so much, Attorney. Salamat po. Thank you so very much and I'll see you around. At